Definitely Dame time. And he's got it with 5, with 4. Lillard on his block. Dinwiddie. It's blocked by Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie wins the game for the Lakers. Patuloy tayong pinahanga ng Lakers mga kaboltok, lalo na kapag ganitong big time ang team na kalaban nila. At lalo na itong si D'Angelo Russell. Abay, kumamada lamang siya ng 44 big points upang pangunahan at sibakin ang tropa ni Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard na Milwaukee Bucks. At mukhang nakita na talaga ng Lakers ang kanilang third star mga idol. Aminin man natin o hindi, kung palaging ganito ang laruan ni D'Lo, talagang malaki ang maaabot nila. Kaya lamang parang lumalabas ang laruan niya kapag wala si LeBron. Dapat sana ganyan pa rin ang laro niya kahit nasa loob si LeBron. Parang nahihiya siyang maglaro pag nasa loob si LeBron. Sa 44 points na nagawa niya, 21 points sa fourth quarter. Imagine mga kaboltok, talagang sa kanya binibigay ang bola noong mga oras na yon. At walang magawa ang depensa ni Patrick Beverley. Nakilala naman natin mga kaboltok, magaling dumipensa yan. Sa play nga na ito mga idol, kita natin last 10.7 seconds, 122-121. Lamang pa ng isa ang Milwaukee Bucks. Winner go home na ito para sa Lakers. Depensa ang Milwaukee dito, na kay D'Lo ang bola, samantalang nakipag-switch ng bantay si Hachimura. At ang kaso, dininay iyon ni Lillard. Kaya dito na natin nakita, pilit na bumaba sa depensa si Lopez para habulin si Hachimura sa ilalim. At naiwan na nga si Lillard para sa isang man-to-man defense. Automatic dribble lamang yan para kay D'Lo. Ang ginawa niya, nag-seal siya dito. Pansinin ninyo kung paano na-seal ni D'Lo si Lillard. Nagawa niyang mapunta sa likod ang depensa, at kapag ganyan, yung unahan mo na lamang ang iintindihin mo at mababang dribble lamang yan para hindi masundot. Kaya lamang nagkamali po dito ng depensa si Brook Lopez. Masyado siyang bumaba at nag-focus sa ilalim upang dikitan si Hachimura. Kahit man lamang sana tinaas niya ang kamay kay D'Lo. Nakapokus si Lopez masyado sa ibaba para sa ilalim, at dahil diyan nakapag-floater tuloy si D'Lo. Kung ganyan ang tira, kabisado na ni D'Lo yan. Parang yan na nga yata ang signature moves niya. 15 seconds to go. Now on the switch, Lillard's got Russell with 12 seconds. Russell gets past Lillard with 7. Floater, good! Russell gives the Lakers a 1-point lead. Bukod dyan, siyempre mga kaboltok, hindi nagpahuli sa depensa ang Lakers. Ang depensa talaga ang isa sa nagpapanalo sa laban. Credit din kay Davis, kay Spencer Dinwiddie sa kanyang big time block shot kay Lillard. Mabuti na lamang at hindi na ilabas ang relo ni Lillard. Hindi gumana ang Dame time niya sa depensa ng Lakers. Mga idol, aminin man natin o hindi, ang pagkapanalo ng Lakers sa Milwaukee Bucks nang walang LeBron ay talagang hindi ka panipaniwala. Lalo pa at dalawa ang all-star ng Milwaukee Bucks. Andiyan si Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo. Kaya naman, parang nakadalawang panalo ang Lakers, di ba? At sa mga nagsasabi baka nanalo pa ang Milwaukee kung naglaro daw si Chris Middleton. Pero hindi naman naglaro si LeBron at bando para sa Lakers mga idol. Number 1 sa opensa at number 1 sa depensa, hindi naglaro versus Milwaukee Bucks. Kaya panigurado mas maganda ang laban kapag nangyari yan kung sakaling sila ay nasa loob na. Pero habang wala sila, talagang maraming nag-step up sa LA Lakers. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lamang. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk, ipapakita